ay sasamba at magpupuri sa Panginoon. Kaya tumayo na ang bawat isa at maging excited, sumayaw, kumanta, at magpuri sa ating Diyos na buhay. Come on, sabay-sabay nga po tayo sumigaw na Hallelujah! Hallelujah! Salamat po, Panginoon! Hallelujah! Dahil magpapabad sa presensya ng Panginoon! Kagalakan ko, O Diyos, ay Ikaw. Sa presensya mo'y kalakasan ko'y umaabang. Kahit na may problema, ay kayang-kaya ko. Sa gitna ng pagsubok, ako ay sasamba. Magpupuri sa'yo. Ako ay sasayaw sa'yo. Sasambahin ang ngalan mo. Kahit pinipigilan, hindi papayag na tatahimik lang. Laging magpapabal sa'yo. Sa piling ko, Panginoon. Kahit pinapawisan, okay lang. Makapiling ka lang. Rejoice! Kagalakan ko, O Diyos, ay Ikaw. Sa presensya mo'y kalakasan ko'y umaabang. Kahit na may problema, ay kayang-kaya ko. Sa gitna ng pagsubok, ako ay sasamba. Magpupuri sa'yo. Ako ay sasayaw sa'yo. Sasambahin ang ngalan mo. Kahit pinipigilan, hindi papayag na tatahimik lang. Laging magpapabal sa'yo. Sa piling ko, Panginoon. Kahit pinapawisan, okay lang. Makapiling ka lang. Ako ay sasayaw sa'yo. Sasambahin ang ngalan mo. Kahit pinipigilan, hindi papayag na tatahimik lang. Laging magpapabal sa'yo. Sa piling mo, Panginoon. Kahit pinapawisan, okay lang. Makapiling ka lang. Okay lang. Makapiling ka lang. Okay lang. Makapiling ka lang. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah, Lord! Hallelujah! Tunay nga, Lord, magbababat kami sa presensya mo at magpapatuloy, Lord, sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Hallelujah! Wala namang kilala ka, buhay ko ay nag-iba. Binigyan mo ako ng bagong pag-asa.
at sa'yo ay tutugon. Ikaw ang hari at aming Panginoon. Pupurihin ka sa habang panahon. Ikaw ang hari at aming Panginoon. Sa'yo kami ay susunod at sa'yo ay tutugon. Ikaw ang hari at aming Panginoon. Pupurihin ka sa habang panahon. Pupurihin ka sa habang panahon. Pupurihin ka sa habang panahon. Praise God. Hallelujah. Magandang araw po sa bawat isa. Ngayon po ay mananalangin tayo. Inaanyayahan ko po ang bawat isa ay tumayo bilang paggalang po natin sa ating Diyos na buhay. Taas po natin ang ating mga kamay at ipikit po natin ang ating mga mata. Hallelujah. Glory, glory, hallelujah. We give you praise, we give you glory, O God. Salamat, salamat po, Panginoon, sa araw na ito na ibinigay mo sa bawat isa sa amin. Sa kagandahan, Panginoon, ng umaga, O Lord God, na nagbibigay sa amin, Panginoon, O God, ng buhay, kalakasan, O God. Salamat po, Panginoon, O Lord God, at muli, Panginoon, O God, binigyan mo kami ng panibagong pag-asa, Panginoon. Dumaan man, Panginoon, O Lord God, ang unos o bagyo, Panginoon, O God, sa buhay namin. Still, Panginoon, yung protection mo ay naandyan, O God. Salamat po, Panginoon. Kaya ngayon po, Lord God, malaya kami magpupuri, magpapasalamat sa iyo dahil, Panginoon, dakila ka sa lahat, O God. Kaya nga po, Panginoon, ang bawat isa sa amin, makikinig po ng iyong salita. Ang iyong salita na nagbibigay tibay, Panginoon, ng aming pananampalataya. Ang iyong salita na nagbibigay sa amin ng kapayapaan at kagalakan, O God. Lord, sa oras na ito, i-bless mo po, Panginoon, ang man of God, ang maghahayag ng iyong salita. Ikaw po, Panginoon, ang magbigay ng anointing, Panginoon. Revelation, O God, unto your word, Panginoon. At bawat isa sa amin na makikinig, Panginoon, O God, let wisdom and understanding, Panginoon, be upon us, Panginoon, O God. At lalo pa namin maintindihan at maunawaan, Panginoon, ang kapahayagan mo sa araw na ito. Salamat po, O Diyos, at sa lahat po, Panginoon, na mga nakakonect ngayon, O Lord God, sa Luzon, Visayas, and Mindanao, O Lord God, pati, Panginoon, sa ibang bansa, O Lord God, hindi maikli ang kamay mo para abutin sila, O God. Kaya sa oras na ito, O Lord God, anumang pangangailangan ng bawat isa, Panginoon, katagpuin mo. Ang mga nalulungkot, bigyan mo ng kagalakan, O Lord God. Ang mga nagkukulang, Panginoon, ikaw po ang Panginoon, O God. Hallelujah, ang kasapatan. Salamat po, Panginoon, sa biyaya mo. Salamat, Panginoon, sa pagpapala mo. Salamat, Panginoon, sa pag-iingat mo. Sa iyo po namin pinagkakatiwala ang aming buhay. Salamat, salamat po. Sa iyo ang lahat ng papuri sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amazing Sunday, everyone! Welcome to Amazing Breakthrough Church International. Today is a great day because today is the Lord's Day, and we want to greet you a happy Sunday. Even though hindi tayo nagkakasama-sama physically, but distance is not a barrier. We're going to experience the presence of God and the power of His Word. Kaya kung may mga kasama ka dyan sa bahay, kasama mo ang iyong mama, papa, lolo, lola, at mga kapatid mo, why not invite them na samahan ka na makinig ng Word of God? At ngayon po meron tayong gagawin. Sabay-sabay tayo magre-react sa ating live stream. Magre-react tayo ng like, heart, at isi-share din natin ang ating live stream. Unahin na po natin ang like button. Pagkabilang ko po ng 3, sabay-sabay po tayo magla-like. In 3, 2, 1, like. Sige po, paliparin po natin ang like sa ating live stream. Like lang po tayo ng like sa ating live stream. Dahil na-like na po natin, ang sunod naman po nating gagawin ay i-heart natin ang ating live stream upang maipakita natin ang pagmamahal natin sa Panginoon at sa bawat isa. Handa na po ba tayo?
Pagkabilang ko ng 3, sabay-sabay tayo mag-heart sa ating live stream. In 3, 2, 1, heart. Sige po, heart lang po tayo ng heart sa ating live stream. Ipakita natin ang pagmamahal natin sa Panginoon sa pamamagitan ng pag-heart ng ating live stream. Dahil na-like na natin, na-heart na din natin, nabe-bless ang bawat isa every Sunday na tayo ay kumokone. Kaya why not mag-mention tayo ng ating mga kapamilya na hindi natin kasama, mga kapatid, mga kaibigan, mga katrabaho at mga kaklase at yung mga tao na nasa ibang bansa. Hindi po biro ang buhay sa ibang bansa, kaya kung may kakilala po kayo, why not i-mention nyo po sa ating live stream. Bibigyan ko po kayo ng 30 seconds para mag-mention ng ating mga kakilala. Kapag nakapag-mention na po tayo, ang sunod naman po nating gagawin ay magko-comment tayo ng watching from. For example, nasa Luzon, from Pangasinan, ilagay nyo po watching from Pangasinan. Or kung nasa Visayas naman po, for example, nasa Dawis, Bohol, ilagay nyo po watching from Dawis, Bohol. Or kung nasa Mindanao naman po, for example, nasa Sibugay, Zamboanga, ilagay nyo po watching from Sibugay, Zamboanga. Or kung nasa ibang bansa naman po, for example, nasa Taiwan, ilagay nyo po watching from Taiwan. At para madami pang maabot ng salita ng Diyos, I encourage everyone na mag-share po tayo ng ating live stream. Bibilang po ako ng 3, write, post, and then share. In 3, 2, 1, share. Sige po, I encourage everyone na mag-share po tayo ng ating live stream upang madami pa ang maabot ng salita ng Diyos. At while ongoing po ang ating service, ang ating online hit service, I encourage everyone na patuloy tayo mag-comment ng Amen, Praise God, at yung mga natututunan po natin. I-comment po natin ito sa ating comment section. At para sa bawat isa na hindi pa po nakakapag-like ng ating FB page, I encourage everyone na hindi pa po nakakapag-like na after this service po, i-like po natin agad ang ating FB page. Ang pangalan po ng ating FB page ay ABCI Family. Meron din po tayong YouTube channel. Ang pangalan po ng ating YouTube channel ay Amazing Breakthrough Church International. I encourage everyone na mag-subscribe po tayo sa ating YouTube channel. Ngayon naman po, ihanda po natin ang ating mga puso. Tayo po ay sama-samang makikinig at tatanggap ng salita ng Diyos sa pamamagitan ni Apostle Virgilio Serge Damias. Praise the Lord. Glory to God. Once again, it's a Sunday, a holiday. Tayo po ay mag-aaral ng kanyang salita. Nawa ang bawat isa ay nasa mabuting kalagayan. Purihin ng Panginoon. Kaya nga ready po natin ang ating sarili. Umupo ng maayos at sana ay pag-oras na ganitong Sunday at worship Sunday po natin kahit nasa bahay, nakasuot ng maayos bilang pagsamba natin sa ating Panginoon dahil Diyos, ang ating Diyos ay buhay. Glory to God. Wala, baka mamaya nakapantulog pa, di ba? Kaya inaantok na nakikinig. Okay, praise God, hallelujah. At tayo po ay hallelujah, nasa 8 months na ng pandemic na ito. Ika 8 months na rin tayo na nasa digital service. Purihin ang Diyos. Pero ang mahalaga po ay in spite of this pandemic, tayo po ay on fire pa rin sa Panginoon at dapat ay lalong nakakakilala kay Lord. Hindi po palayo, kundi palapit lalo ng palapit. At hindi po pa konti, kundi dapat padami ng padami. At makaka-breakthrough po tayo ngayon po ang pandemic. In spite of crisis time, breakthrough time naman ang gagawin ng Panginoon. Hallelujah. Let's pray po. Let's pray. Hallelujah. Panginoon, salamat po sa araw na ito. Pagpalain mo po ang araw na ito, Lord God. Dalangin po namin. Hallelujah. Ang month na ito, month of November, Lord God, full of surprises. Hallelujah. As we, Lord God, come to you in unity, Lord God. Hallelujah. Truly, Lord God,
we will experience something great, something amazing, Lord. We just entrust everything unto you. Bless mo po ang ABCI family. I-bless mo po ang mga nakakonect ngayon, Panginoon. Anoint us, Lord God. Empower us by your word na aming pag-uusapan, Panginoon. Even ang lingkod mo po, Panginoon. Itago mo sa iyong likuran, Panginoon. You must increase and I must decrease, Lord. Thank you for your wisdom, your anointing. In Jesus' name. Amen. Glory to God. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Okay po, mag-aaral tayo ng salita. Hallelujah sa oras na ito and be excited. Hallelujah dahil, praise the Lord, naniniwala po ako na sa pamagitan ng kanyang salita, tayo po ay makaka-breakthrough. Yan ang ating puhunan, ang kanyang salita, panghawakan ang kanyang pangako. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya sa oras pong ito ay focus po tayo sa pakikinig. Hallelujah. Kung may mga tawag, huwag i-entertain. Praise God. Kung may mga chat, huwag pong sasagutin. Praise the Lord. Kundi, hallelujah, much better po ay invite natin sila. By the way, katulad po ng mga bilin ko ng mga nakaraan, sana po ay huwag nating babaliwalain. Mag-invite po tayo every Sunday. Ikalat po natin ang kanyang salita. Imagine, ayaw mo ba na ikaw ay gamitin ng Panginoon para magpalaganap ng kanyang salita? Huwag po nating sasayangin ang bawat pagkakataon na kung saan may ibahagi natin ang salita sa mga kakilala natin, sa mga mahal natin sa buhay, sa mga katrabaho, sa mga kaibigan. Huwag pong sasayangin ang pagkakataon na maibahagi natin ang kanyang salita. Kaya nga ugaliin po natin na mag-share, mag-invite. Sana ngayon, okay, bago tayo magsimula, yan mag-mention ka na ng pangalan. Invite mo. At yung in-invite mo, hallelujah, ay i-follow up mo kung naka-connect ba ngayon. Ayan. At kung naka-connect, yung mga naka-connect po ay magbibigay kayo ng entry comment, watching from, yun, inuulit ko lang po. At saka nagre-response. Kung gusto mo mangyari yon at para maranasan mong kanyang himala, magsasabi ka ng Amen. Yan. Praise God. I do believe, hallelujah, si Lord, itong full of surprises ng month na ito, hallelujah, ay yung iba makakaranas dito ng kagalingan. Yung iba po ay makakaranas dito ng kalakasan. Yung iba po ay makakaranas ng pabor ng Diyos. Yung blessing ng Panginoon. As we listen and obey the word of the Lord. Glory to God. Nandito po tayo kasi pinag-usapan po natin yung important qualities in order to experience God's favor. Yan yung mga inseparable, yung hear and obey. Trust and serve. Hallelujah. Yung mga iba, hindi ko na maalala kagad eh. But the thing is, after that, 7 po yun, after that, ay ang sumunod natin naman dito ay turning your negative situation into positive. Ayan. Praise God. Yun ang natapos din po natin. Naka-7 din po tayo. At sa oras na ito po, ay nandito naman po tayo sa the tragedy of wasted opportunity. Bakit wasted opportunity? Kasi nga po, ay from positive naman to negative. Yan. Kaya nga, biruin mo, nagsimula ka sa positibo, pagkatapos ay naging negatibo. Bakit? May mga reason. Kaya natin itong pinag-uusapan ay para hindi mangyari. Kaya nga, inuulit ko po, ang bawat naririnig, nakita nyo po yan sa pastor's quote natin, hallelujah, sa everyday po natin, sa page po natin, na ang bawat naririnig, you have no option but to obey. At saka yung mga naririnig mo, pahahalagahan mo, huwag mong babaliwalain. Kailangan bigyan ng importansya. Or else, ay sayang po yung mga opportunity. Kapag nakinig ka, ito yung salita ng Diyos, susundin mo, gagawin mo. Kaya nga pagsabi, mag-invite ka. Doon ka rin sasamahan ng Panginoon. Doon ka rin niya tutulungan. Doon ka rin niya empower. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Kaya mahalaga po na kung saan ay sumusunod tayo sa kanyang salita. Huwag babaliwalain. Katulad niyan, sa ikaw, magko-comment ka, magsasagot ka, magre-response ka, tawag doon, mag-i-engage. Hallelujah. O kaya, itatype mo pati yung mga puntos, itatype mo, gawin mo yon, makikita mo, hallelujah, nakikilala mo ang Diyos na buhay at nararanasan mo siya. Praise God, lumalago ka.
Yan, praise God. Hallelujah. Bakit? Sinusunod mo kasi. Anumang bagay, anumang ganda't kapangyarihan ng kanyang salita, kung babaliwalain mo, hindi mo mararanasan. Kaya much better, para maranasan natin ang kapangyarihan ng Diyos, sundin natin, mahalin natin ang kanyang salita, at gawin po natin ito. Praise God. Ang mangyayari yan, lalago ka. Habang lumalago ka, hallelujah, nararanasan mo, nai-enjoy mo ang pagiging mananampalataya at paglilingkod sa ating Panginoon. Siya'y Diyos na buhay. Yan. Andito tayo, from positive to negative. Kaya nga, ang title ko nito ay The Tragedy of Wasted Opportunity. Praise God. May mga dahilan kung bakit nawala, wasted opportunity. Mahirap po yun, ha? Yung binigyan ka ng pagkakataon pero sinayang mo lang. Kaya nga, sa mga estudyante na may mga kakayanan ang mga magulang para ikaw ay pag-aralin, huwag mong sasayangin. Huwag magbubulakbol. Huwag magbubulakbol. Praise God. Or else, kailan mo marirealize yan? Kung kailan huli na? Huwag babaliwalain ang mga salitang ito. Pag ikaw tinuturuan, huwag mong sasayangin. Kesa naman, pagdating ng bandang huli, saka mo sasabihin, sana bukas pa ang kahapon. Wasted opportunity po yun. Okay? Praise God. Hallelujah. Okay, anong mga kadahilanan? Last Sunday, na ang reason kung bakit nawala yung pagkakataon na yon is because of disobedience. Yun ang reason. Ang reason, ito, because of what? Disobedience. Kaya nga po, hallelujah, huwag pong maging masuwayin. Bakit? Pag masuwayin, katulad ng sabi ko kanina, na hindi kasi sinusunod, binabaliwala yung napapakinggan. Naku po, delikado. Saan nagsimula yan? Sinimulan natin saan yan? Siyempre sa Genesis, si Adam and Eve. Imagine, ang plano talaga ng Diyos ay hallelujah, kapiling niya ang kanyang obra maestra na tao. Kaya nga ang kanyang kamay ay dinugisan na dumihan sa paghubog niya sa tao. Praise God. At inilagay talaga saan? Sa Garden of Eden. Praise God. Kinreate muna lahat ng mga pangangailangan ng tao. Bago niya i-create ang tao. Kaya nga huling-huli sa creation ay ang tao. Praise God. Kaya nga, anything and everything na kailangan, needs ng tao, ay naunang i-create. Kaya nga, ano man ang problema na dumating sa'yo, kahit anong bigat, kahit anong laki, tatandaan mo, bago dumating sa iyan, meron ng solusyon. Praise God. Anong gagawin mo? Lumapit sa Diyos at panampalatayanan mo siya. Ang mahirap, pag lalayo ka, dahil pag may problema ka, lalayo ka, walang solusyon. Bakit? Ang solusyon na kay Lord. Kaya nga po, pananampalataya ang puhunan natin. Anong nas nauna na i-create? Dagat o isda? Kinreate muna ang dagat, tapos ay isda. Kasi walang lalango yan. Alangan namang pag walang dagat, lumilipad yung isda. Tatandaan mo, bakit nauna ang isda at mga dagat? Kasi kailangan ng tao yan. Tatandaan mo, hallelujah, yung needs at solusyon ng mga problema mo ay na-create na ng Lord yan. Kaya nga, ngayong buwang ito, may mga surprises. Kaya nga, full of surprises. Bakit? Mararanasan mo yan. Bigla na lang kakatok sa pintuan mo, sa puso mo, sa isipan mo. Meron na lang, makakaranas ka ngayon ng may tawag. Biglang tatawag sa iyo. At pag oras na sinagot mo at kinausap mo, tatalon ka sa tuwa. Yan. Praise God. Hallelujah. Bakit? Ang Diyos na ito ay buhay. Be ready for the surprises of the Lord this month. Yan. Praise God. Hallelujah. Akala ng demonyo, tapos ka na. Hindi. Tapos na siya sa buhay mo. Dahil meron ka ng desisyon na dire-diretso sa ating Diyos na buhay. Mananampalataya, sasambat, maglilingkod. Susunod sa Kanya. Hallelujah. Pagagamit sa Panginoon para maipalaganap ang Kanyang salita. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Kaya pagdating ng normal na, hallelujah, na tayo? Physical gathering na, magkikita-kita, on-site na, excited ang bawat isa. Katulad ng sabi ko, last Sunday, magse-celebrate po tayo. Praise God. At ang celebration natin na yun,
One whole month. Yan. Every Sunday. Glory to God. Hallelujah. Magkakainan. Oh, bakit? Siyempre, pagkatapos, tanghalian, di kakainan. Praise God. Let's enjoy serving the Lord. Kaya ano yung unang reason? Bakit po wasted opportunity? Ito po ang una. Disobedience. Alam nyo, parang simple lang ito, pero sisira ng buhay. Ang pagiging masuwayin, sisira ng buhay. Praise God. Hindi lang simple. Sisira pati ng bansa. Tingnan mo, kung ang mamamayan ng isang bansa ay masuwayin, sisirain ang lahat. Oh, praise God. Kaya nga, tayo'y matuto. Ulitin ko, lahat ng natututunan natin, susundin natin, gagawin natin. Ang ganda ng mangyayari sa bansa natin. At para mangyari yan sa bansa natin, ay simulan, saan? Sa church. Bakit? Pag na-establish po yan, biruin mo, pati ang pamilya. Ako may naiisip po ako, na kung saan kaya nga, uhugot po ako, mag-i-invite po ako, isasama ko sa close cell namin to train, to become a leader. Bakit? Ang bubuin natin, UBCF, United Victorious Church and Family. United Victorious Church and Family. Bakit una yung United? Mahirap maging victorious nang hindi united. Praise God. Hallelujah. Kaya nga, dapat ay united muna tayo. And then, we will experience victorious. Hallelujah. Saan? Sa church. At saka sa pamilya. Kasi hindi lang pwedeng sa church. Dapat yung nangyayari sa church, dapat dinadala sa pamilya. Kaya nga isinishare ang salita niya. Bakit pag dinala? Hindi ka ipipersecute ng family mo. Kaya nga, kung oras na merong nagpe-persecute sa iyo sa pamilya mo, ang solusyon niyan, abutin mo siya. Abutin mo siya. Kita niyo po nung last Thursday, yung patotoo sa page natin, ang Talay family. Praise the Lord, glory to God. Biriin mo sa patotoo nga ni Erica, minsan nape-persecute siya, pero naging pandemic, naging pagkakataon para abutin ni Erica ang buong pamilya niya, kasama na ang father niya, ang mother niya, ang ate niya, pati kuya niya, pati lola. Praise God. Kaya grabe ang Talay family, taray. Praise the Lord, glory to God. This is for the glory of the Lord. Why not hindi mo maging model yan? Gawin mo rin at abutin din. Maganda, sa page natin makikita mo sa mga susunod na na week, buong pamilya naman kayo, nagpapatuto. Ganda nun United, Victorious, Church, and Family. Praise God. Inuna ko yung church bago yung family. Kasi pag oras na ay pag tinanggal mo yung B, pag inuna ko yung family, UFC yun. Kaya inuna ko yung church para hindi magmukhang UFC. United, Victorious, Church, and Family. Kasi baka anong pinag-aaralan nyo? UFC? Ay, pambira yan. Hindi pwede. Nagkagulo. Praise the Lord. Kaya yan po ang goal natin. Why not goal mo? Accepted the challenge? Do you accept the challenge? Praise God. Type mo nga, I accept the challenge. Dadalhin ko ang buong pamilya ko kay Lord. Yan. Praise God. Hallelujah. Huwag mong sasayangin ang pagkakataong ito. Kaya nga, ito sumisira ng buhay. Disobedience, sumisira ng buhay yan, mga kapatid. Kaya, kala mo simple lang yung pagsuway? Minsan kasi, sinuway mo, total naman, lalo na, wala namang nakalata, wala namang nakapansin. Sinusuway mo, nako, delikado. Kaya kahit anong simple, ay dapat susundin. At kung yung mga nasuway mo, binibigyan, si Lord nagbibigay ng pagkakataon para pagsisihan mo. Mag-repent. Repent. Praise God. Huwag mo sasayangin yan. Yung repentance na yan, ay pagpapala yan. Hindi nakakahiya yung repent. Blessing yan. Number one blessing yan na dapat maramdaman, umakamtan ng tao. Yung alin? Yung repentance. Kasi sabi nga, di ba? Matthew chapter 3. Repent for the kingdom of God is near. So, repentance is a blessing.
Pag nagkamali, nagkasala, ang pagpapala ay binibigyan ka ng pagkakataon ng Panginoon na mag-repent. Oh. Doon natigil ka nun during pandemic nung mga nakaraang linggo, nakaraang buwan, at o ilang buwan, natigil ka sa anumang kadahilanan. Just repent. Balik. Oh. Kaya kung may mga pinagme-mention, gusto niyo kung sino pinagme-mention ko nung mga nakaraan? Huwag na lang. But the thing is, alam nila yung mga pinagme-mention ko. Balik! Balik! Praise God. Balik kayo. Praise God. Sabi nga ni AJ, balik lang. Kahit tatlo-tatlo, o kaya lahat-lahat. Di ba? Praise God. Nagtatawanan kami rito kasi pag si AJ hindi ko nga malaman to kung Kapampangan o Pangasinan. Kasi ganun sa ako, taga Pangasinan ako Kinakain yung letra. Yung tatlo. Ayan. Tatlo. Apa. Ayan. Banga sa KJ nandito. Lahat na. Ayan, di ba? Grabe, di ba? Hallelujah. Wag mahiya na lumapit ka sa... I repeat, that word repentance is a blessing to each and everyone. Why not grab that blessing? Don't waste that opportunity na lumapit sa Panginoon, humingi ng tawad, magpakumbaba, at magsisi. Praise God. Kaya, wag tong mangyari or else wasted opportunity. Wag mong babaliwalain tong disobedience na to. Bakit? Ang root word niyan, obedience. Pero the moment na nilagdagan mo ng i-disconnect ka. Hindi mo napansin, nung nag-disobey ka, na-disconnect ka. Paborito pa naman napuntahan ng tao, disco. Ayan. Yung disco, disconnected. Ano yung disco? Dance in Satan's company. See? Praise God. Come on, God is giving you a chance now na, repent. Balik kay Lord. Ayan, purihin ang Panginoon. Hallelujah. Kaya, I repeat, don't waste this opportunity. Once again, balik kay Lord. Maging on fire. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Hindi masama na magpakumbaba, lumapit. Purihin ang Panginoon. Glory to God. Di ba kanina sa devotion, sa mga disciples na mga nag-devotion. Kanina. Mali, kahapon pala. Praise God. Yung word na I'm sorry. At kung titingnan mo yung Colossians chapter 3, yung forgiveness ay after ng forgiveness, ang sala nun, ay yung love. Kasi nga, pag oras na nagpatawad, dapat mahalin. Kaya nga, mag-repent ka lang, at pag naranasan mo yung repentance, ang gagawin sa iyo, mamahalin ka, love. Praise God. Hallelujah. Kaya, ulitin ko, hallelujah, huwag babaliwalayin ang word na ito, disobedience. Praise God. Hallelujah. Si Lord, pag lumapit ka at nagpakumbaba, patatawarin ka niya, mamahalin ka niya. Yung word na love. At ang number 2 reason, hallelujah, kung bakit nadidisconnect ay ito, yung number 2. Ano yun? Hindi ito yung love na sinasabi ko, ha? Hindi ito yung love. Kasi baka mamaya, love, okay. Ito pala, love. Love of money. Okay pala yun. Hindi, mali. Ito yung number 2 reason, love of money. Bakit? Nawala ang mga opportunity, wasted opportunity. Why? Because of love of money. Yan. Praise God. Sabi po ng 1 Timothy chapter 6, verse 10. Hindi po makikita, hindi ko na isama yan. Hindi ko na sinama sa verses. Ayan love of money is the root of all evil. Love of money is the root of what? All evil. Yung pag-ibig sa salapi ang siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Masama ba ang pera? Hindi. Mas masama kung wala kang pera. Praise God. Bakit ganon? Love of money. It's not money itself, but love of money. Iba po kasi yung love of money. When you say love of money, it speaks to greediness. Gagawin mo ang lahat. Kahit na sinong matapakan mo o kahit na anong gawin mo, kahit na magkasala ka, magkaroon ka lang ng pera, love of money yan.
babaliwalain mo ang kasalanan basta't kumita lang. Hindi pwede yun. Love of money yun. Kasalanan yun. Later on ay masasayang ang mga opportunity mo. Ang dami pa naman. Lahat ng may mga anomalya, mga yumaman ng hindi maipaliwanag, walang man lang pagsisikap, at sa mga corruption, mawawala lahat yan. Darating ang oras, sisingilin ka yan. May karma. Mawawala lahat yan. Kaya nga, yung hindi mo pinaghirapan, mabilis mong nakamtan, mabilis din mawala yan. Mabilis din mawala. Kaya huwag gagawin yon. Okay? Praise God. Kaya love of money, hallelujah, is the root of all evil. Hindi ang minamahal ang Panginoon. Siya ang nagbibigay ng biyaya at pagpapala. Kaya niyang ibigay ang pangangailangan natin. Praise God. Kaya nga pagdating sa pananalapi, pagkatiwalaan natin siya, magbibigay siya ng mga oportunidad. Hallelujah. Kung ikaw man ay salat, o naging salat, o kaya nabaon sa utang, o nakaranas ng mga kalugian, in this pandemic time, huwag mag-alala. Kasi ito ang pagbangon. Ngayong taong ito ang pagbangon. Praise God. Hallelujah. Nakikita ko na at nakukwat ko na at, hallelujah, kung i-confirm ng Lord to, yung ating direksyon, hallelujah, next year is a year of recovery. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Kaya nga mga kapatid, magtiwala tayo sa Diyos na buhay. Maglingkod ng totoo, ng buong puso. Purihin ang Panginoon. Ito, ang love of money ay hinugot ko yan sa Matthew chapter 19, verse 16. Ang sabi rito, now a man came up to Jesus and asked, isang lalaki, lumapit sa Panginoon. At siya'y nagtanong. Ano ang sabi? Teacher, what good thing must I do to get eternal life? Nagtanong ang lalaking ito. Hallelujah. At ang lalaking ito po yung the rich man young. Ay, hindi pala. Mukhang mangyan tuloy. The rich young man. Yun. Praise God. Familiar po ito. Mga familiar lang naman ang pinag-uusapan din natin eh. Praise God. Kasi pag nagbabasa ka ng Bible, familiar na. Pero sa mga baguhan, unfamiliar. Pero pag-usapan natin to sa ibang putahe naman. Diba? Isang lalaki lumapit sa Panginoon. Sinang nilapitan? Kay Lord. Anong sabi niya? Teacher, what good thing must I do to get eternal life? Yung teacher, praise God, sa Greek word po yan, rabbi. Rabbi, yan yon. Rabbi. Pag plural ng rabbi, rabbis. Joke lang. Yan. Praise God. Teacher, what good thing must I do to get eternal life? Anong mabuting kong gawin para makamtan ko ang buhay na walang hanggan? Ang ganda ng simula ng usapang paglapit nitong lalaking ito. Praise God. Imagine, binigyan ka ng pagkakataon na lumapit sa isang tao na alam mo na makakasagot siya sa tanong mo. Alam mo na siya rin ang makakatugon nung needs mo. Di ba ang gandang pagkakataon yon? Oo. Praise God. Hallelujah. Wonderful opportunity yon. Kaya nga, kung oras na ganong mga pagkakataon binibigay sa'yo, huwag mong sasayangin. This rich young man, lumapit siya sa Panginoon para itanong yung gusto niyang makamtan. At alam din niya na siya ay yung taong nilapitan niya, siya ring makakasagot doon sa tanong niya. At anong nangyari? Sabi, sinagot siya ni Jesus, why do you ask me about what is good? Jesus replied, there is only one who is good. If you want to enter life, obey the commandments. Binigyan siya ngayon ng kasagutan. But the thing is, yung sagot na yon ay merong responsibilidad. Meron siyang responsibility na gawin. Ano yun? If you want to enter life, obey the commandments. Kaya nga sabi ko, yung obedience. Hallelujah. Nagtanong, kinlarify uli nung rich young man. Kasi ang sinabi sa kanya, yung alam niya, yun din ang ibinalik sa kanya. Kaya ang sabi niya, which one? Alin doon? The man inquired. Jesus replied, do not murder, do not commit adultery, do not steal, do not give false testimony, honor your father and mother, and love your neighbor as yourself. Sinagot siya ng ganun, kompletong sagot, na kung saan ay ang ganda ng kanyang kasagutan.
sa bawat inisa-isa sa kanya ng Panginoon, ay napakaganda ng kanyang kasagutan. May mga ganyang ang mga tao na kung saan pagdating sa galing magpaliwanag. Ang galing magpaliwanag, ang ganda. Pero the thing is, may problem pagdating sa application. Magaling sumagot, pero hindi marunong mag-apply. Verse 20, anong sagot niya? Ang sabi ba naman niya, all this I have kept. Lahat ng ito ginawa ko. Wow. Antindi, no? The young man said, all this I have kept. Ang ganda ng sagot niya. But the thing is, nagtanong siya ng panibago. Na yung panibagong yon ay ano kaya ang patutunguhan nung next question niya. Kasi sabi niya, lahat yan nagawa ko. Sabay sabi niya, what do I still lack? Ano pa ang kulang? Ayun. Praise God. Kasi siya mismo, hindi kontento. Samantalang sinabi niya, nagawa niya. Pero alam niya, deep in his heart, may kulang. Praise God. Ano kaya yung kulang niya? It can mean, hindi naman niya talaga nagagawa yun. Booking din kay Lord yun. Bulgar din kay Lord yun. Kaya sabi niya, ano pa ang kulang sa akin? Kasi hindi rin siya, sa sarili niya, hindi rin siya satisfied. Di ba may mga pagkakataon na ginagawa mo para sa Panginoon, kala mo, lalo na yung mga relihiyoso, na akala nila ang religion na magliligtas. Kulang lahat ng yun Kahit anong gawin mong kabutihan, kahit anong gawin mong kulang pa rin, kapos pa rin lahat yun Sabi mo, sundin mo yung 10 utos, isa lang ang masuway mo doon, wala, laglag ka rin. Kasi hindi naman talaga religion ang makakapagligtas sa'yo. Ang tanging Panginoong Hesukristo lamang ang makakapagligtas sapagkat yan lang ibinigay ng Diyos. Ang pangalan lamang niya, kay Hesukristo lamang matatagpuan ang tunay na kaligtasan sapagkat sa silong ng langit, ang tanging pangalan lamang niya ibinigay ng Diyos para sa kaliligtas ng tao. Praise God. Hallelujah. Kaya nung ginawa niya, nagtanong siya, what do I still lack? Ano pa ba ang kulang? Praise God. Nagtanong siya ng kulang. Sinagot siya ngayon. Gusto mo ng kulang I repeat, hindi maling tao ang nilapitan. Tamang tao. Bakit? Ang Panginoong Jesus mismo ang nilapitan. Kaya bang sagutin ni Lord? Of course. Makakapagbigay ba siya ng tama na sagot? Of course. Makakaapekto ba to sa buhay niya pag sinagot niya? Of course, lahat. Kasi tama nga Si Lord ngang nilapitan Praise God. Kaya nga, sa anumang mga pangangailangan, sa anumang mga problema, sa anumang mga tanong at katanungan sa buhay, ang tanging makakapag-satisfy lamang sa iyo, ang Panginoong Hesukristo at ang Kanyang salita. Praise God. Kaya nga, pag sa Diyos ka lumapit, wala kang pagsisisihan. Kailangan lang, ang responsibility mo dito ay wala kang option kundi sumunod. Praise God. Hallelujah. Lalo na pag binigyan niya ikaw ng pagkakataon. Yan. Kaya mula ngayon matututunan natin, dahil sa ating mga pinag-aaralan na ito, mula ngayon matutunan natin na huwag sayangin ang bawat pagkakataon na ibinibigay ng Diyos. Grab that opportunity na gawin mo, maging responsable ka. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Bakit? Doon ka lalong pagkakatiwalaan ng ating Panginoon. Hallelujah. Kaya ang pag-uusapan natin dito, yung tragedy of wasted opportunity, lahat ng mga ang gaganda ng simula, pagkatapos pangit ang katapusan. Bakit? Natin pag-usapan para wag mangyari sa'yo. Huwag mong sasayangin ang bawat pagkakataon. Hallelujah. Kaya verse 21, sabi niya, Jesus answered, if you want to be perfect, go, sell your possessions and give to the poor. Yun na. Kasi, kaya siya sinagot ng ganon. Sabi niya, what do I still lack? Ano pa ba ang kulang ko? Nasubukan mo pa na bang itanong kay Lord, Lord, ano ang kulang? Ano ang kulang? Bakit ka nang hina? Bakit ka bumitaw? Bakit ka tumigil? Ano ang pagkakamali? Ano ang kulang? Why not itanong mo kay Lord? At pag sinabi niya, ano kayang magiging reaction mo? Katulad nitong rich young man na ito. Nagtanong siya, sabi ni Jesus, gusto mo bang maging perfect? Sabi niya, go,
Sell your possessions and give to the poor. Praise God. Remember na si Lord nakatingin sa puso. Praise God. Every time na titingnan niya, kaya nga paglalapit ka niya, ang itetest niya sa'yo, yung katapatan mo, yung katotohanan mo, kung talagang yung sinasabi mo, nasa puso ba? Praise God. Kasi pag ang sagot ay wala sa puso, mawawala din siya. Tandaan niyo nakaraan, the moment na nag-doubt ka, ma-out ka. Yeah. Praise God. Hallelujah. Kaya sabi niya, if you want to be perfect, sabi niya, go. Oh, saan? Dinali na siya. Saan siya dinali? Doon sa kanyang mga mahahalagat, pinakamahalagat, inuuna niya, pinaka niya sa lahat sa buhay. Sabi niya, go, sell your possessions and give to the poor. Yan ang utos. Go, sell your possessions and give to the poor. Eh si Lord, ano ang utos niya ngayon? Go and make disciples to all nations. Kanyo katunog? Go, sell your possessions and give to the poor. Go and make disciples to all nations. Kaya nga dapat involved ka rito. Praise God. Hallelujah. Kaya sabi niya, tingnan niya, mabigat ba itong utos na ito? Pati yung utos na go and go preach the gospel and make disciples. Mabigat ba yan? Oh. Invite people. Oh. Na ano? Halalim, para makakilala sa Panginoon. Mabigat ba yan? Sa palagay mo, kaya yan? Anything na iutos ng Panginoon ay ano? Alam niya, kasi all-knowing siya, alam niya na kaya ng tao. Lahat ng mga pagsubok na dumadaan sa atin, alam niya na kaya mo, kaya nga niya inani. It's just a testing. Ang kagandahan pa naman, pag siya nagsabi, ay ano, sasamahan ka niya, tutulungan ka niya. Kaya nga lalo kang walang dahilan para sabihin, no, hindi mo kaya. Kaya sabi niya, sell your possessions. It can be, yung una, nasabi niya, sell your possessions, payag pa siya. Payag pa siya. Pwede niya isipin, siguro sobra-sobra ng aking pagmamayari, kaya pinabebenta na ni Lord. Kaya okay pa yun, sell your possessions. Kaso yung kasunod, ano yun? Yung kasunod, ano na? Give to the poor. Yun ang masaklap. Yung pinagbentahan, akala niya, hindi sa kanya, hindi sa sarili niya. Ayun, tinest siya ni Lord ngayon. Kasi ang problem ay ano, ang taong ito, mayaman na nga, walang ibang inatupag kundi sarili niya. Ayun. Praise God. Ang problema niya ay ano, eto. Anong problema? Yung word na, basahin mo habang nandyan ka nakikinig o kaya nakaupo. Yan ang problema. Ano yun? Give. Anong problema? Give. Problema mo ba yan? Check mo. Praise God. Baka naman isipin mo, hindi, mahirap lang po ako kaya akong dapat bigyan. Hindi pinag-uusapan to. Na kung anong kalagayan mo. Praise God. Kasi maliwanag ang Biblia. Na pinagpapala niya yung marunong magbigay. Isa sa pagbibigay, ano? Bigay mo yung salita ng Panginoon, share mo. Mamaya natatanggap mo, naririnig mo, every Sunday, sinasarili mo. Ibigay mo. Pag sinabing poor, hindi ibig sabihin niya na yung wala lang pera. Hindi. Poor, ano yun? Ibig sabihin, may needs, may pangangailangan. Hindi naman pera lahat ng kasagutan eh. Pero it includes money. Kasi, possessions eh. Praise God. Kaya nga, possessions to the poor. Praise God. Kaya it's a testing for him. Kaya ba niya na isa-isang tabi ang kanyang sarili in favor doon sa utos ng ating Panginoon? Just like you. Kaya mo ba na isa-isang tabi yung mga bagay na inuuna mo in favor sa pagsunod? Saan? Sa ating Panginoon? Praise God.
Kaya mo ba siyang bigyan ng oras, ng minuto, para mag-share ng salita ng Panginoon? Hallelujah. O baka naman pati sa pag-connect, hirap na hirap ka pa. Kaya yung iba kumo-connect, bubuksan lang pagkatapos hindi naman talaga makikinig. Huwag mong gagawin yon. Walang magiging apekto yun sa buhay mo. Huwag mong gagawin yon. Oh, ano pa? Nakakonect ka? O nga, anhim yung nasa attendance ka, wala namang naging epekto sa buhay mo. Kaya nga sabi mo, nagko-comment ka dapat. Yung mga nagko-comment, yun ang talagang nakikinig at tumututok. Oh. Maintindihan ko naman sa mga iba na iisa lang ang gadget na ginagawa, na ginagamit. Naintindihan natin yan. Oo. Praise God. Pero, hallelujah, dapat tutok tayo. Oh. Kaya pag kumunik ka, totohanin mo. Tapusin mo. Umpisahan mo. Kasi ako po'y nagtataka. Praise God. Pag simula natin, ganito ang mga bilang, ganyan, ganyan. O, pagkatapos, habang patapos, pag malapit ng patapos, dumadami. Dumadami ang nanonood. Ano yun? For the sake of attendance lang. Mali, kapatid. Oh. Dapat sinimulan mo. Anong umpisa? Praise and worship ang umpisa natin. O kung medyo kakapusin ang iyong data, o yung standby, kahit na hindi ka na doon, kumonek. Pero pag praise and worship, simulan mo. Oh. May kinalaman yun. Simulan mo. O, pagkatapos ano pa? Hallelujah. Tapusin mo hanggang benediction. Kakapusin po ang data ko. Paghandaan mo paglinggo. May mga promo na mura lang. Oh. Praise God. Mag-i-invest ka. Ano yun? Tatanggalin mo yun para sa sarili mo. O in favor kay Lord. Mag-i-invest. Hindi naman po ako mayaman. Hindi pinag-uusapan yan. Ang pinag-uusapan dito, marunong kang mag-invest. Bakit? Ang pinag-uusapan dito, buhay na walang hanggan. You need to invest. Oh. Praise God. Hallelujah. Kaya are you serious enough to follow Jesus, worship the Lord, and serve Him? Oh, glory to God. Hallelujah. Kaya nga, simula ngayon, oh, hanggang sa mga sumusunod, pati Wednesday, huwag mong panghinayangan. Kasi pag Wednesday, mas maraming matid ng linggo. Pag Wednesday, naintindihan ko, may mga trabaho. O kung may mga trabaho, habol pa rin. Total naman, 8:00. Praise God. You need to invest. Huwag mong sayangin at bilangan si Lord. Oy, Lord, sobra ka na. Umatin na ako ng linggo pag Wednesday. Hindi. O ano pa? Ay, Lord, umatin na ako ng linggo ng umaga. Huwag na akong atin ng live training. Umatin ka. 30 minutes yung live training na makakatulong ng malaki sa spiritual life mo. Praise God. Hallelujah. Pagkatapos tayo, ang live stream natin ng linggo. Ilagay mo ng 2 oras. Pero walang 2 oras eh. Almost lang. Mga 1 hour 45 minutes. Oh. Paglaanan mo yun ng buong linggo. Ng isang linggo na paghahanda. Tapusin mo. Simulan mo. Sa praise and worship, tapusin mo. Oh, kaya nga challenge ko, sa next Sunday, hallelujah, titignan mo pati yung mga viewers para makita mo. Ang target natin, kabahagi ka dyan ngayon, ay sa next Sunday, ay 120 viewers. Hindi bababa dun. Kailan? Simula umpisa sa praise and worship hanggang sa matapos. Kaya titingnan ko sa next Sunday, hallelujah, ay praise and worship pa lang, papalo na dapat ng 100 ang nakakonect. Can you say amen to that? Oh. Isasabi mo lang doon amen. Baka mamaya ilagay mo naman amen to that. Amen, amen lang. Oh, pwede ba yon? Oh, can you offer that to the Lord? Kaya mo ba na ihandog yan kay Lord? Yung ilagay mo, 2 oras tuwing linggo ng umaga sa Panginoon, kaya mo bang ibigay yan? Yung pambayad ng data, kaya mo bang ibigay kay Lord yan? Pagkatapos sa hapon, 30 minutes, kaya mo bang ibigay kay Lord yan? Sunday lang yan. Tapos ang kasunod naman nun ay Wednesday. Ang Wednesday po ay 1 oras lang. Oh, 1 oras lang. Ang tanong, kaya mo bang i-offer yan kay Lord? Kaya mo ba natalunin yung sarili mo?
Tatanggalin ang pagiging makasarili. Ayaw kong gumastos. Yan ang problema eh. Anong kasunod? Sabi niya, and you will have treasure. Ulitin ko ng buo. Verse 21, Jesus answered, if you want to be perfect, go sell your possessions and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me. Ginawa niya yon na kondisyon para sumunod siya at makasunod siya sa Panginoon. At pag sumunod siya sa Panginoon, ay ang bunga noon, ay yung kanyang gustong makamtan. Ano ba yung gusto niyang makamtan? Eternal life, buhay na walang hanggan. Kaya sabi niya, pag ginawa mo ito, you will have treasure in heaven. Magkakaroon ka ng kayamanan mula sa kalangitan. At pag nagkaroon ka ng kayamanan sa kalangitan, halika, sunod ka sa akin. Ang ganda ng kondisyon. Piruin mo, ang ganda ng tanong niya. Pero sinagot din siya ng Lord na ang ganda. Although na may presyo. May presyo. There is a price to pay in order to receive the prize. Yan yung sinasabi ko lagi. Price to pay, P-R-I-C-E, in order to receive the prize, P-R-I-Z-E. Meron presyong babayaran para makamtan mo ang gantimpala. Purihin ang Panginoon. Glory to God. Verse 22. Sabi, when the young man heard this, he went away sad. Why? Because he had a great wealth. Aba, nabago na yung adrenaline niya. Mukhang nabago yung kondisyon niya. Nagkaroon siya ng kalungkutan. Bakit? Nung pagkarinig niya, sa mga naririnig mo, pag ikaw tinatamaan, ano ang epekto sa'yo? Kalungkutan ba? O conviction para mabago? May mga iba, pag tinamaan, nagtatampo. Kaya sa susunod na live stream, hindi umaaten. Ikaw ba yon? Pwede mo bang aminin? Ako po yun? Ay, hindi. Wag na. Praise God. Wag ganon. Okay, ito. Nung narinig niya yun, nagbigay sa kanya ng kalungkutan. Bakit? Siya kasi ay napakayaman. Hindi niya kayang bitawan. Samantalang ang nag-uutos si Lord. Hirap naman ng utos na yun. Nung hirap, ang yaman niya, tapos pamimigay lang. Sa palagay mo si Lord pag nag-utos, at sabi niya, ibigay mo yan, sa palagay mo, hindi niya papalitan? Sabi pa nga, you can have treasure in heaven. Bakit? Mas mayaman siya kaysa sa kalangitan? Praise God. Hindi mo ba alam, kung gusto mong yumaman, dapat maging mapagbigay? Hindi ganun yon. Bakit? It can be. He has a problem. Love of money. Mas ipagpapalit niya si Lord kaysa sa kayamanan niya. Ikaw, saan mo ipagpapalit si Lord? Anong mga bagay para iwan mo si Lord? Pagpapalit. Para malungkot ka pag may narinig ka. Dito, pag may narinig kang mensahe, tinamaan ka. Ay, ayoko na dyan. Bakit? Pinag-give up yung boyfriend ko. Pinag-give up yung girlfriend ko. Ano pa? Pinag-give up yung bisyo ko. Ano pa? Pinag-give up ang lahat. Alin? Ano yung hingin sa iyo ni Lord na i-give up mo? Tapos, ano ang magiging reaction mo? Eto ba? Yung iba, hindi lang sad eh. Ano ba? Ang gagawin pa, away. Yun ang problema. Praise God. Are you willing to obey God? Praise God. Tandaan mo, He died for you in order to have eternal life. Praise God. Verse 23, then Jesus said to His disciples, Umalis siya iniwan Sinabi ngayon ni Jesus, kanino? Sa kanyang mga alagad. Ano sabi niya? I tell you the truth, it is hard for a rich man to enter the kingdom of heaven. Sabi niya, I tell you the truth. Ano yan? It is hard for a rich man to enter the kingdom of heaven. Hindi naman niya sinabing, I tell you the truth, it is hard for all rich men to enter the kingdom of heaven. It
is hard for a rich man to enter the kingdom of heaven. Again, I tell you, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God. Para daw, Para daw isang kamelyo na lumulusot sa butas ng karayom. Ang isang mayaman para makapasok sa kaharian ng Diyos. Bakit? Ang daming mga sabit, ang daming hindi kayang ibitawan in favor kay Lord. Mga kapatid, allow God, hallelujah, na to mold you. Alisin yung mga bagay-bagay na hadlang sa buhay mo. Hindi mo yan pagsisisihan. Hindi mo yan pagsisisihan. Hallelujah. At nasumunod sa Diyos. Kung kayamanan mo, iniingatan mo, kanino mo gustong ihandog yan? Sa Diyos? Pag hindi mo inihandog yan sa Diyos, may demonyong kukuha. Si Lord, pag sa Kanya mo inihandog, hindi ka mawawalan. Magkakaroon ka pa. It seems sa umpisa, kala mo nawalan ka. Pero it's not. Sobra-sobra pa. Kaya yung mga nagbibigay, hallelujah, hindi yan mawawalan. Sa umpisa, kaya huwag ka lang magkakaroon ng takot. Hallelujah. Praise the Lord. Hindi siya hihingi ng hindi niya papalitan. Kung ikaw nga ang tao nga kaya nga sinabi niya sa Luke chapter 11, kung kayong mabubuting ama dito sa lupa, pag humingi ng tinapay ang inyong mga anak, bibigyan nyo ba ng ahas? Sabay sabi niya, ano pa kaya ang ama sa langit? Ibibigay niyang banal na espiritu. Praise the Lord. Glory to God. Kaya, it's a challenge. Huwag sasayangin ang opportunity ito. Pagsayang tong pagkakataong ito, sa mayaman na yon. Bakit? Nawala Umalis siya, iniwan, samantalang siyang lumapit, pumunta. Nag-effort na. Sinayang pa niya. Iniwan. Iniwan. Kaya pagkakataon nun, sabi nun, sa verse 25, when the disciples heard this, they were greatly astonished and asked. Nagulat sila at nagtanong. Sila na ngayon ang nagtanong. Dahil sa pinakawalan ng mayamang kabataan, yung paglapit niya, ang nakinabang naman yung mga alagad ng Panginoon. Sila naman ang nagtanong kasi, hallelujah, nagulat sila na mahirap daw pumasok sa kaharian ng langit ang mga mayayaman. Bakit? They are not, this rich man, sabi niya, were not willing to obey the Lord. Pero ngayon, nagugulat siya. Sabi ngayon ng mga dalagad, who then can be saved? Sino ang maliligtas ngayon? Verse 26, Jesus looked at them and said, biri mo, tinignan sila. Sabi niya, with men, this is impossible. But with God, all things are possible. Praise God. Sa the message yan, humanly speaking, it's impossible. Sa tao yan, imposible. But with God, all things are possible. Praise God. Lahat ng bagay ay posible. Ikaw ba ay naging desidido na lumapit at willing na ibigay, i-lay down ang lahat kay Lord? Tandaan mo, walang bagay na imposible sa Diyos. Grabe ang gagawin niya sa'yo. Kaya huwag mo siyang pagdamutan ng oras mo, ng talent mo, ng buhay mo, pagkaloob mo sa Kanya. Everything, even ng pera mo. Purihin ang Panginoon. Glory to God. Kaya, sabi ni Peter ngayon, pagkarinig ng ganon, na kung sa tao, imposible, pero sa Diyos, hindi. Pagkarinig ni Peter, sumagot si Peter, sumingit, pagdating doon, sabi niya, Peter answered him. Etong sinabi, kasi yung mayaman na yun, hindi willing, ayaw ibigay yung oras. Pero si Peter, sabi niya, we have left everything to follow you. Sabi ni Peter, lahat ng bagay iniwan ko sa iyo, iniwan namin, para lang sumunod sa iyo. Kasi yung pagsunod, follow, hindi nagawa ng rich young man. Kaya nga, ang pagsunod ba sa Diyos, ang hadlang ba sa iyo dahil sa kayamanan mo? Dahil sa trabaho mo? Dahil sa kung ano? Si Peter nagpakatotoo iniwan namin ang lahat, sumunod lang para sumunod sa iyo. Sabay tanong niya, what then will there be for us? Makinig kang mabuti sa mga naglilingkod sa Panginoon, sa mga sumasamba sa Kanya ng totoo at buong puso. Kung ginawa mo to, katulad ng sabi ni Peter,
Iniwan namin ang lahat para sumunod sa iyo at maglingkod. Sabay sabi niya, what then will there be for us? Ano ngayon ang para sa amin? Lakas ng loob Katulad nung rich young man, lakas ng loob na lumapit sa Panginoon. Si Peter ginawa rin niya, ang lakas ng loob para lumapit sa Panginoon. May tanong, what then will be for us? What a wonderful opportunity for the disciples now na pinakawalan ng mayaman. Ano ang sagot ni Jesus? Jesus said to them, I tell you the truth, at the renewal of all things, when the Son of Man sits on His glorious throne, hallelujah, you who have followed me will also sit on 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel. Grabe. Ulitin ko Sabi niya, I tell you the truth, at the renewal of all things, when the Son of Man sits on His glorious throne, you who have followed me will also sit on 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel. Anong ibig sabihin nun? Grabe yung promotion kagad-agad iniwan namin ang lahat. Ano ngayon para sa amin? Pambihira, promoted Biglang naging nasa kabinete ni Lord Sabi niya, you who have followed me, kayo na sumunod sa akin, ay uupo rin. Saan? Sa 12 thrones. Kaya nga, judging the 12 tribes of Israel. Biglang nasa kabinete ni Jesus. Itong mga alagad na to, na nagbigay ng oras, nagbigay ng panahon. Wow! Praise God. Kaya nga ikaw, umabot ka rin ng 12 mo. Kahit na bago ka lang, mag-invite ka rin ng 12. Ipopromote ka ni Lord. Pero yung 12, huwag mong biglain. Unti-untiin mo para huwag mag-invite ka isa, 2, 3, hanggang sa mabuo mo yung 12. Kaya nga in-embrace natin yung vision ng G12 tapos yung 12, alagaan mo. Tingnan mo na lang kung anong gagawin ng Panginoon. Huwag mong gagayahin yung mayaman na umayaw. Kaya hindi siya nakasunod. Eto, si Peter nagtanong, ano para sa amin? Sumunod at iniwan namin ang lahat. Kaya ito, may promotion. Ano pa? Yun lang ba? Hindi naman kami ba apostol sila talaga lang. Ang 12 apostles, yung 12 apostles ang talagang uupo doon sa trono. But the thing is, meron bang para sa ano ngayon ang para sa atin? It can be. Tanong mo yan, ano ngayon ang para sa atin? Ito, yung this present generation. Okay, makinig ka. Verse 29. And everyone who has left houses, or brothers, or sisters, or father, or mother, or children, or fields, for my sake, will receive 100 times as much and will inherit eternal life. Grabe. Sino daw? Sabi niya, everyone who has left houses, or brothers, or sisters, or father, or mother, or children, or field, for my sake, sabi niya, I will receive what? Will receive 100 times as much. In short, ikaw na nagbigay ng oras, nagbigay ng panahon, nagbigay ng buhay, nagbigay ng pera, nagbigay ng talento sa Panginoon. Hallelujah! You are qualified to receive 100 times. What does it mean? You are qualified to experience amazing breakthrough. Qualified ka, kapatid. Qualified ka. Kaya nga, hindi ka lugi na mag-invite. Hindi ka lugi. Buuin mo 12 mo. Hindi ka lugi. Merong Panginoon ngayon na nakakakita. Tandaan mo, habang nakikinig ka ngayon, alam niya laman ng puso mo, laman ng isip mo. Tama ba? Ang response, hindi kita nakikita, pero nakikita ka ni Lord. Hindi ko alam laman ng puso at isip mo, pero alam ni Lord. Kaya ngayon, humanda ka. Dahil kung yan ay tama at hindi mo iiwan si Lord, at ikaw magpapatuloy, hallelujah, you are now qualified to receive 100 times as much. And kasunod pa nun, will inherit eternal life. Higit sa lahat, may kaligtasan. Pero hindi lang niya sinabi na na kaligtasan. Ano ba? Ang sinabi niya ay hallelujah. Hindi lang kaligtasan, merong blessing sa lupang ibabaw na ito. Habang you are now qualified the moment na nag-respond ka ng tama for 100 times. Gusto mo ba yun? Lugi ka ba, kapatid? Hallelujah. Kaya tatandaan mo, hindi sayang anumang bagay na inoffer mo sa ating Panginoon.
Huwag mong sasayangin ang mga pagkakataon na yun. Just like that rich young man. Okay? Praise God. Tatapusin ko ang pagbasa. Hallelujah. Ano sabi na? Verse 30, dito magtatapos. But many who are first will be last, and many who are last will be first. Kaya ngayong umagang ito, hallelujah, sana naintindihan mo ng lubusan ang mga salita ng Diyos na narinig mo. I repeat, you have no option but to obey. Glory to God. You want to grab that opportunity? Na bawat pagkakataon, ang katumbas po nung paglapit ni Jesus, ay paglapit ng rich young man kay Jesus, ang katumbas po nun, ay parang pag-connect mo ngayon. Ano ang magiging resulta kaya nitong pag-connect mo, yung mga narinig mo ngayon? After this, wala na ba? Ito na ba yung una at huli? O ito yung una patungo sa walang katapusan? Bakit ang matatanggap mo? Buhay na walang hanggan. Think of that. The Lord is touching you right now. Kumikilos ang banal na Espiritu. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Kaya nga, ang relasyon sa Diyos, walang expiration. Kaya nga, ang ibibigay niya, buhay na walang hanggan. Kaya walang sad. Walang sad. Oh, hallelujah. Dapat enjoy na naglilingkod, sumusunod, sumasamba. Nag-i-invite. Ayan. Kaya ugaliin mo. Mag-invite. Mag-share. Ugaliin mo yan. Araw-araw. Why not bawat isang araw may ma-invite ka? Eh, hindi po sila sumagot. Marami pang tao di yung iba naman. Dami mong kakilala. At ang isi-share mo, kagandahan, kabutihan, buhay na walang hanggan. Hallelujah. Kaya sa mga first time naman sa oras na ito, bago tapusin, gusto ko i-grab ang opportunity nito. Hindi po aksidente na narinig mo ngayon ang salitang mga ito dahil para sa iyo. Anong response mo? Katulad ba ng mayaman? Aalis? O gusto mong magkaroon ng koneksyon, relasyon sa ating Panginoon? Gusto mo bang magkaroon ng buhay na walang hanggan katulad ng tanong ng mayaman? Magdesisyon ka na yan. At kung ikaw gusto mo, hallelujah, ikaw kung saan ka man naroon sa oras na to, tumayo ka, pagpipray kita. Sa mga first timer at hindi pa alam, hindi pa sigurado sa buhay na walang hanggan, tumayo ka ngayon sa kinalalagyan mo. Bakit? Pagpipray kita, i-guide kita sa prayer. Kaya tumayo ka, itaas mo ang iyong dalawang kamay. Ibig sabihin nun, kaya ka nagtatas ng dalawang kamay, ay sumusuko ka sa Panginoon. Para bang hold up, taas ang dalawang kamay. Ibig sabihin nun, pagsuko. O susuko mo lahat. Yan. Kaya santo, itong raising of hands ay it's a sign of surrender unto the Lord. Kaya mo ba? Gusto mo ba? Ayan. Taas mo ngayon ang dalawang kamay mo. Sumunod ka sa akin sa panalangin. Gagawin mo ito ng buong puso. Yan. Hindi kita nakikita, pero may Panginoon na nakakakita sa'yo. And then close your eyes. Tapos, sundan mo ko. Lakasan mo lang. Huwag kang mahiya. Panginoong Diyos, nagpapasalamat ako dahil narinig ko ang iyong salita. Lumalapit po ako, nagpapakumbaba, at nagsisisi, humihingi ng tawad sa lahat ng kasalanan aking nagawa. Ayoko pong matulad sa mayaman na bata na ito na lumapit pero nawala. Kaya sa oras na ito, nagdidesisyon po ako, Panginoon, na magsisi, humingi ng tawad, at buksan ang aking puso na mula ngayon, tinatanggap kita, ipinapahayag ng aking labi, Panginoong Jesus, ikaw ng aking Panginoon, may-ari ng aking buhay at kaluluwa. Maghari ka. Salamat po sa kapatawaran, higit sa lahat, salamat sa buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Congratulations. Bakit? Dahil dyan, nakamtan mo ang buhay na walang hanggan. Dapat tuloy-tuloy lang. Okay? Ito naman para sa lahat. Gusto mo bang makamtan yung katulad ng tanong ni Peter? Ikaw ba'y naglilingkod na kay Lord? Pag sinabi mong oo, anong paglilingkod ang binibigay mo? May na-invite ka na ba?
na nagpapatuloy, na ngayon nakakonect. Praise God. Alagaan mo yun. Bakit? Makakwalify ka. It's a qualification. Hindi ka lugi to receive 100-fold blessing. At kung gusto mo namang hindi mo pa nasimulan yon at gusto mo magsimula, ngayon, tumayo ka. At ang bawat isa, pagpipray ko rin para maging mabunga ang bawat isa. Let's pray. Hallelujah. Taas natin ang ating mga dalawang kamay sa mga gustong mag-response. Ito'y para sa lahat, hindi para sa mga baguhan, kundi para sa lahat na nakaunawa ng salita ng Panginoon. Okay? Are you excited to that? Hallelujah. Okay, let's just hallelujah. Taas natin ang ating kamay sa Panginoon. Hallelujah. Lord, salamat po sa pagkakataon pong ito. Itinataas ko po sa iyo, O God, ang bawat isa na nagre-response, Panginoon. Tunay, Panginoon, sa aming desisyon na lumapit, magpakumbaba, maglingkod, magbigay, magsuko ng buhay, at magbigay ng oras sa iyo, Panginoon. Sumunod sa iyong salita. Tunay na hindi kami lugi. Katulad ng tanong ni Peter, Panginoon. At nasagot, Panginoon, that hallelujah, we will be qualified to receive 100-fold blessing in this present generation. Bless these people, Lord God, who are responding to what they heard, O God. Bless them. Protect them. Let that favor, Lord, dumaloy, Panginoon. Magiging mabunga, Panginoon. Mabubuo ang 12 ng bawat isa, Panginoon. Hallelujah. Magsishare at makakakuha ng 12. Magpapatuloy, hallelujah, na sasambat maglilingkod sa iyo. Pagpalain mo po ang bawat isa. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Praise God. Congratulations mga kapatid. Hallelujah. Huwag kang alis ha. Yan. Katapos lang natin. Praise God. God is truly amazing. In Deuteronomy 16:17 says, "Each of you must bring a gift that will show how much the Lord your God has blessed you." We would like to thank everyone who gave their tithes and offering for the church. And to those who are about to give, you may deposit your offering through our BPI bank account as shown on screen. Our account number is 009-883-01-3376. Account name, the Overseer of Amazing Breakthrough Church International, Inc. Or you may also send through BDO, GCash, and PayMaya. PM is the key. Again, thank you everyone, and God bless you more. Join us to heed God's instruction and be blessed with the encouragement of God's Word. Like our FB page at ABCI Family and tune in to our online heat service every Sunday at 9 a.m. via Facebook Live. Hey mommies and daddies! Gather your kids and let them enjoy the presence of God while learning more about His Word. Join us every Sunday at 11 a.m. See you there, kids! Feel the heat every Sunday? Join us for a night to ignite every Wednesday at 8 p.m. Be ready to feel God ignite your heart with fire for Him. Attention, mighty warriors! If you're 12 years old and above, high school, senior high school, or college student, it's time for you to be alive, awake, and enthusiastic. Join us every Friday at 8 p.m. for our God's Army Life Party Home Edition. Invite your friends and your classmates to join our God's Army Facebook group. See you there! You'll want to hear more about the good news? Nothing can stop us from giving our best service to God through conducting our online life groups. Join us for our weekly online life groups. Inquire through our Facebook page or ask your friend who invited you to join our online services if you want to know more about God. Let's grow together as a family with a new normal, new life. Join us every week at 3 p.m. for our life training.
Okay po, darako po tayo sa benediction. Hallelujah. Tumayo po ang lahat. Hallelujah. At sa oras na ito, tayo po'y mananalangin. Itaas natin ang ating dalawang kamay. Salamat po, Diyos, sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong salita, Panginoon. Amin itong i-apply sa araw-araw naming buhay. Ang buong linggong ito, masaya, Panginoon. Mabunga, Panginoon. Punong-puno ng iyong biyaya. Punong-puno ng iyong pagpapala. Punong-puno ng kagalakan at kapayapaan, Panginoon. At maging kagamit-gamit sa iyo, Panginoon. Marami pong masishare ng bawat isa. Panginoon, magdi-disciple, O God, magwiwin ng soul at magdi-disciple, Panginoon. I-bless mo ang sambayanan, Panginoon, ng ABCI family at ang bawat isa na ngayon nagdesisyon, Panginoon. Bless them, Panginoon. Palakasin mo po sila, hindi matutukso ng anumang gawa ng kaaway. Salamat po, Panginoon. Tanggapin yung biyaya at pagpapala na nagmumula sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, na kung saan, hallelujah, ni isa o ni kailaman di ka mahahawa ng virus, ng anumang sakit karamdaman. Hallelujah. Tanggapin mo ito sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. God bless you.